Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso. Ed Bansera po ang inyo pong napapanood at napakikinggan September 24, 2021. Araw po ngayon ng Biyernes. Yung inaabangan ng ating mga kababayan. Next week. Pag mabilis-bilis kang magbilang, tama ba? October 1, Saturday. First day ng filing. Tama ba, engineer? Filing ng mga... Biyernes nga. Biyernes! Oh! Sobra naman yung aking... Kumbaga sa ko'y... sobrang talino. Napabilis. Araw ng Biyernes. O kahit saan ho ngayon, ang pinag-uusapan ngayon, politika. Sekundary na lang ngayon ang pinag-uusapan yung tungkol sa mga COVID-19. Opo. Kumbaga, sa tingin ko, sa tingin ng ating mga kababayan, yung tungkol ho sa COVID, parang pangkaraniwan na lang. Parang, kumbaga ho sa kanta, hindi na masyadong sikat. Pangkaraniwan. Pero wag ho kayong masyadong kampante dahil kahit may mga nagsasabi na hindi totoo itong COVID-19, may mga nagsasabi naman ito ho ay totoo at marami na hong mga buhay na nakaranas po rito. At ang kampanya pa rin ho ng mga otoridad sa pagpapatupad ho ng mga protocols ay sincero pa rin. Sincero pa rin. Bagaman may panukala at sinasabing baka bukas makalawa ay yung pong pagsusuot ng face shield, yung pong plastic sa mukha natin ay medyo luluwag ng kaunti. At ang rekomendasyon ho ng EITF kay Pangulong Duterte ay ang paggamit ho nito doon na lang sa mga matataong lugar. Tulad ng mall, may mga meeting ho kayo, mass gathering. Basta doon sa mga mararaming tao na lamang. So, pero yung mga, minsan naglalakad ka, isa, dalawa lang kayo magkasama, sa kalsada, sa highway o kung saan man, ay exempted na. Hindi na ho kayo huhulihin ng pulis. Pero hintayin ho natin ang pag-aaproba. Although verbally ay pumapayag na ho ang Pangulo ng Bansa. Doon ho sa panukalang ito. Opo. So makikita natin na sa kasagsagan pa rin ng paglaganap, sa kasagsagan pa rin ho ng pagdami ng mga nahawa sa COVID-19, yung variant na tinatawag at marami pang iba. Bagaman mahigpit ang otoridad, mahigpit ang gobyerno natin, kuwan ho mga kababayan, kuwan pa rin, yung mga sinasabing protocols, kahit sinasabing medyo maluwag, ay wag ho ninyong babaliwalain. Kasi yung mga kautusan na kung ano yung kaparusahan pa rin sa mga lumalabag ay hindi pa rin ho yan nababago. Hindi pa rin ho yan nababago. Lalo na ho dun sa mga lugar na mayroong certified na mayroon hong positibo ho sa COVID-19. Kasi ngayon ho, mapapansin nyo, hindi na ganun ka-struggle. Hindi na ganun kahigpit o hindi na ganun natataranta. Ayan. Hindi na gaanong natataranta ang mamamayan, partikular ang pamahalaan. Kung dati-rati nilagnat lang ang isang elected official, nilagnat lang o naka-confine lang ang sinasabing may COVID, ay buong sambayanan ay naka-lockdown na.
Ngayon, pangkaraniwan na lamang. Oo. Pero bagaman sinasabing pangkaraniwan, sincero pa rin ang gobyerno na ipatupad yung po mga guidelines sa protocol. O kanya lang ho, kumbaga parang adaptable na ng mamamayan yung mga nangyayari. Dito ho sa lungsod ng Calapan, dito ho sa Oriental Mindoro, kung masasaksihan po ninyo, parang normal na lang ho yung alis dating ikangay pauli-uli na mga kababayan natin. Yung bilang ho ng sinasabing mayroong COVID-19 ay pangkaraniwan na lang. Kung sasabihin, o dyan sa ganyang barangay, mayroong 5. Oo, kaya naka-lockdown yan. So okay lang, parang tanggap na ng mamamayan. Oo. Bakit kamo? Yung sinasabing bilyong halaga na nilustay na inaakusahan ang Department of Health at ilan pang ahensya ng gobyerno nagkamal ng milyong-milyong halaga ng pera, masakit man sa damdamin ng mamamayang Pilipino, parang baliwala na rin sa kanila. Parang tanggap na rin ang mahalaga buhay. Mahalaga kahit papano'y kumakain ang ordinaryong mamamayang Pilipino. Hindi na sila gaanong interesado rin kung mahahabol pa o hindi. Mapapakulong ba itong mga sinasabing nagnakaw ng pera ng taong bayan sa gitna ho ng pandemic? O, di ba? Bagaman may mga nagsasabi na hindi nila kinukonsinti, kailangang imbestigahan. O ito hong si Senator Gordon, hindi ho siya nagpatinag sa mga pagbabanta ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tuloy ang kanilang pag-iimbestiga dyan sa Senado. Kanya lang ho, sinasabi nga, kaya minsan tama rin yung binabanggit ni Pangulong Duterte. Kung may ebidensya kayo, sampahan na ng kaso. O nga naman. Maliban doon sa pinipigilan niya yung kanyang mga gabinete na pumunta sa inquiry sa pag-iimbestiga ho ng Senado na nagiging abogado ho ang Pangulo ng bansa. Dito ho sa sinasabing sangkot ho sa ilang anomalya sa gobyerno. Di ba? Sabi ni Pangulong Duterte, sampahan na lang ng kaso. O nga naman. Kapag sinampahan po ninyo ng kaso, matalino talaga itong si Pangulong Duterte. Matalino talaga to. Nga naman, kapag nasampahan nyo ng kaso, wala na. Wala na pag-uusapan sa Senado. Kasi ang lahat na ito, may katotohanan sa wala. Yung pag-iimbestiga ho ng Blue Ribbon Committee sa Senado, ito'y, sa akin hong palagay, may halo pa ring politika. May halo pa rin politika. Siyempre, bahagi ho ito ng political, di ba? Kasi, almost 1 year and 6 months. 1 taon at kalahati. Kung hindi pa si Senator Manny Pacquiao ang nagbukas ng pintuan para maimbestigahan ito mga ganitong uri ho ng graft and corruption, hindi naman ho ito iintindihin sa Senado. O dahil nga ho sa napipintong halalan, sa napipintong politika, naging masigasig ho ngayon ang Senado ho na ito'y pag-usapan at imbestigahan. Matatandaan ho ninyo, bago pumasok ang 2021, ay may mga ganito na hong akusasyon yung ilang mga politiko na sinasabing may overpricing, panawagan na bumitiw na sa pwesto si Secretary Duque dahil hindi nito kayang i-handle itong may kaugnayan ho sa laban natin sa COVID-19. May problema na doon sa distribution
ng ayuda ho sa mamamayang Pilipino. Pero hindi ganun kasigasig ho yung kahit oposisyon. Oo. Kaya may political color pa rin ho itong mga bagay na ito. Bagaman, kahit may political color ho itong mga bagay na ito, at least, bukas sa isipan ng mamamayan. Bukas sa isipan ng mamamayan na ang mandarambong at ang magnanakaw ay nandyan pa rin ho sa Malacanang. Kasi nakakapagtaka nga yung sino yun, Michael Yang. Hindi marunong mag-English, hindi marunong mag-Tagalog. Oo. So kailangan may translator. Paano naalala ko tuloy yung joke, yung pasintabi, yung joke doon sa ngungo na bumili ng pansit. Kaya na niloloko lang daw niya yung normal. Para naalala ko yung kwento. Kasi even kahapon doon sa pagdinig sa Senado, may interpreter si Michael Yang, yung broker ng P-Shield. Hindi siya marunong mag-English, hindi Bisaya raw kaunti. So, pero ilang years na siya sa Pilipinas. Mga parang 2 dekada na. Pag sinabing dekada, 20 years. Hindi marunong mag-English, hindi marunong mag-Tagalog. Pero mapapansin nyo, may mga picture na pinakikita at may video na kausap ni Pangulong Duterte si Michael Yang. Parang pabulong-pabulong, parang bulungan. Ibig sabihin, marunong mag-Chinese si Pangulong Duterte. Ayun. Kasi sa ganyang uri ng transaksyon, billion at matagal nang nandito sa Pilipinas, imposible naman ho yun. Kaya marami hong nagtataka na parang may something ho rito sa ganitong uri ho ng pangyayari sa atin dito ho sa usapin sa graft and corruption dito sa ating bansa. Oo. Lalo na ho ngayon, sa panahon ngayon, mapapansin ho ninyo, padami na ho ng padami yung pong nagiging kaaway ng Pangulo. Oo. Yung mga dati niyang kaalyado sa larangan ng politika, na dati ho'y halos kagati na ho ang tainga ni Pangulong Duterte, sa kasisip-sip, sa kabubulong, ngayon ho'y kalaban na niya sa larangan ho ng politika. Lalo ngayon, nagdeklara na ho o tinanggap na. Tinanggap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nominasyon ng PDP na siya ho'y kakandidato bilang Vice President ng bansa. Bagaman wala pang anunsyo. Pero darating din yan. Wala pang pahayag sino ang kanyang magiging Pangulo. Sino ang kanyang magiging katandem. Dahil sinasabi nga na pwedeng yung kanyang anak, pwedeng si Senator Bongo, na nagpahayag din na ayaw niyang tumakbo ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nandyan ho si Senator Bongbong Marcos na idineklara na ng kanyang partido na ito ang kanilang ilalabang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na hindi pa naman formal. Kaya yung nung pagdududa na sinasabing magsasama si Pangulong o yung kampo o si Pangulong Duterte dahil siya ang nagsabing si Vice President at pamilyang Marcos, si Bongbong Marcos, tinitingnan pa rin yan ng ating mga kababayan. Tinitingnan pa rin ng ating mga kababayan yan. Kaya nga ho yung ilan, naiinip na. Bakit si Vice President Leni Robredo ay hindi pa nagdideklara kung siya ilalaban o hindi? Sa kabila ng pamumula at kung ano-ano hong pinagsasasabi. Ito naman nung ilan sa mga bashers natin, ayaw daw nila kay Leni Robredo dahil wala naman hong ginawa. Mag-isip naman kayo. Mag-isip naman kayo. Anong gagawin ng isang pangalawang pangulo ng bansa?
na hindi nga binibigyan ng kapangyarihan ng Pangulo dahil katunggali sa larangan ng politika. Ay nakakapuso ang kamay ni Vice President Leni Robredo, pero ganun pa man, siya'y nanatili na hindi natin masasabing siya'y nag-abuso ng away at ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero yung paghahanapan nyo ng nagawa, ano yung nagawang ibig sabihin nyo? Nakapagbigay ng project? Di ba? Hindi nga po pwede dahil nga kalaban sa larangan ng politika. O di ba? Eh meron ngang mga tulad niyan. O si Pangulong Duterte. O kanya lahat ang kapangyarihan. Yung bang mga ipinangako ng Pangulo ay kanyang nagawa? Ay nagawa naman. May mga parte namang nagawa siya. Oo. Pero yung mga importante tulad ng Indo, tulad ng islands na sinasabing sinasakop ng China. O, di ba? Katulad ng war on drugs, katulad ng paglaban sa graft and corruption. O, di ba, yung inaakusahan na kapaligid din sa kanya. O, di ba? Ay si Ginoong Vice President Leni Robredo, walang ganyang issue. O bagaman hindi talaga nakapagsasabihin yung sagad-sagaran. Yung talaga makikita nyo na kasi kalaban nga sa politika eh. Kalaban sa politika. Kapag magkalaban sa politika na ho ang isang nanunungkulan, karamihan ho dyan, wala nang magandang nagagawa yan. Dahil maghihilahan na ho yan. Dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, kita nyo. Dati-rati ay I love youhan, mahalan. Si Governor Bons Dolor at saka si Vice Governor Jojo Perez. Pero dahil magkatunggali ngayon sila sa larangan ng politika, kita ho ninyo. Ano ho ang nangyayari ngayon? Windang. May mga importanteng dapat gawin ang provincial government sa pagbibigay ng mga project, lalo't yung sweldo ng ilan natin mga empleyado dyan sa Kapitolyo ay hindi agad-agad na isa sa katuparan dahil nga may barrier, may hadlang. Dahil lahat ng mga board member except si Councilors League, Chairman o President Marion Marcos, the rest, kontra na kay Governor Bons. Di ba? May mga kadahilanan yan bukod sa politika. Ay binanggit na natin dito yan sa ating palatuntunan. At hindi mismo, hindi sa akin. Ako lang ang nagsabi. Pero sinasabi na nila yan noon pa. Kung bakit sila humiwalay kay Governor Bons, pati yung mga mayor. Dahil pa rin ho yan sa politika. Na ang nakasalalay, siyempre, kapakanan ng mga mamamayan. Pero taas ang sinabi naman ng gobernador, may resolusyon, may aproba sa hindi. Ang sangguniang panglalawigan ay i-deliver niya yung mga project na ipinangako niya sa bawat bayan ng panahon ng eleksyon. At yun naman daw ang kanyang ginagawa. Di ba? Ay, kaya ang sabi ngayon ni Jojo Perez, ni Vice Governor, ay di gawin mo, tingnan natin. Ayan, kumbaga nagkakahamunan na ho yan. Nagkaka-iringan na. Lalo ngayon, pinag-uusapan, nasa social media. Yung pagkatao ni Vice Governor Jojo Perez at pagkatao nung sinasabing di umano'y kalaban niya sa Vice Gubernatorial election. Yung isang artista, educational background nito, kakayanan nito, bilang abogado, o bilang Mindoreño, bilang Vice Governor, kinukumpara na ho ito ngayon.
Oo. Sabi ho natin, sa palauto ito. Sa palauto ito. Ang tanong, sino magbibenepisyo sa huli? Oh, di ba? Marami pa ho yan. Oh. Yung mga nababasa nyo sa Facebook, hindi lang ho yan. Oh. Marami pong kinu-question ang congressman ng unang distrito ng Lalawigan doon sa mga ilang panukala ng gobernador. O, di ba? Marami siyang sinasabi nung isang episode natin, pinalabas natin dito. Yung binanatan ni Congressman Doy si Governor Bones. Sinabi niya isa-isa, detalyado ho yun. Oo. Hanggang doon sa sinasabing pinulong yung mga ABC President. At sinasabi, ayon kay Congressman Doy, humihingi ng basbas o sinasabi, pinaalam na magkakaroon daw ho ng waiting. Hindi ako may sabi niyan. May sabi niyan si Congressman Doy. O, di ba? May mga sinasabi si Congressman Doy na hindi naman sinasansala ng gobernador. Hindi naman pinabubulaanan. Maliban dun sa isa, yung sinasabi ni Congressman Doy na may kaugnayan sa Provincial Hospital na hindi raw nakapagpatayo ng isang pasilidad na may kaugnayan sa COVID-19. May post sila doon, may nasa balita yun. Na mayroon pala. Yung sinasabing may bayad ang pagsaswab test ba yun? Oo, tama ba? Sinasabing hindi raw, wala raw bayad. Oo. Kasi nga, mayroong isang pasyente na nakakonfine sa provincial hospital na kailangan i-test. O kaya may bayad, libre sana ang test dyan sa provincial hospital. Kanya lang, parang kulang ang gamit. Kaya nagpa-test sa private hospital. Doon bumayad yung tao na nakakonfine sa provincial doon sa private hospital. So, ang ipinopuntos naman dito ni Congressman Doy, sa tinagal-tagal na, nakabili nga ng mga truck at kung ano-ano pa ang provincial government sa pangunguna ni Governor Bones, ay yung mga health facilities na sinasabing may kaugnayan sa COVID-19, bakit daw hindi nagawa? Yun yung mga simpleng batuhan ho ng issue, na sinasabi natin, dahil lang ho sa politika. Yun naman ho yung mga binabanggit ni Congressman Doy, yun daw ho yung mga nag-trigger, yung mga dahilan kung bakit nag-trigger sa kanya ni say komandatong gobernador. Kasi nung una, magkakasama sila. Sabi nga pumunta nga sa akin niya, nag-iisa lang. Sabi niya, siya yung mag-gobernador. Sabi ko, sinong vice governor mo? Sabi niya, wala. Ibinigay ko si Jojo kahit hindi sila magkakilala. Ibinigay ko yung mga mayors, ibinigay ko yung mga board member. Di ba? So yung mga kinukwento ni Congressman Doy, kasaysayan kung bakit naging gobernador itong si Governor Bones. Tapos sinasabi, nung manalo na, lumaki na raw ang ulo. Lumaki na ang ulo. At naging soloista na. Yan daw yung mga dahilan naman ng mga mayors kung bakit wala, ni isang mayor daw, isang mayor. Hindi, mayroon pala. Mayor ng Rojas. Nag-iisang mayor lang na kay Governor Bones. Lahat sumama kay Congressman Doy. Lahat na board member, maliban lang kay councilors, League President Marion Marcos, lahat nasa kampo po ni Congressman Doy. Dahil ang mga dahilan, sinasabi ni Congressman, naging soloista na raw itong gobernador. May sabi niyan, si Congressman Doy. Hindi pa ako. Hindi ako may sabi niyan. Di ba? Ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Alam nyo, may mga tao, lalo na ho sa politika, ito sa totoo lang. At ito'y nangyayari. Karamihan, hindi natin nila lahat. Pasintabi, hindi natin nila lahat. Bibihira. Karamihan sa mga politiko hanggang kaya kang utuin, kaya kang bulahin, bubulahin ka niyan.
At karamihan sa politiko ay walang utang na loob. Pulso ng Pilipino. Pulso ng... Hindi naman natin nilalahat. Meron namang mga politiko na matitino. Sabi nga doon sa testimonials ni, ito, magaling din ito. Hindi mo ito matatawaran ang karanasan nito bilang isang politiko. Si board member Ramil de Mapilis. O, di ba? Anong sabi niya? Oo. Mayroong taong magaling pero hindi matino. Ayan. May taong matino na hindi magaling. Ay may nakita raw siya na magaling at matino. O, di ba? At ang sabi pa niya, kung ikaw ay isang anak at tag-away ang iyong pamilya, ang iyong ina't ama, pagpapipiliin ka sa ang kasasama. Ayan. O, yun ang sinabi niya. Pumili ako. So, kaya siya nasa kampo ng kabila. Pero ito ho'y halos kasabayan po ito ni Governor Bons na nanunungkulan dito ho sa Sangguniang Panglalawigan. Itong si Ramil de Mapilis. Alis, balik. Ibig sabihin, nakatapos ang termino, naging konsyal uli ng Rojas, tapos naging board member uli. So, ganyan ho ka dito. Kaya, ang karamihan sa sinasabi ho nito, itong taong ito ay credible. Lalo pag-uusapan ho yung kalakaran dyan ho sa Sangguniang Panglalawigan. Matagal ho ari. Nananungkulan. Opo. May mga ganyang uri ho ng politiko. Marami. Ako mismo may kakilala ako eh. O, di ba? May kakilala ako. O. At marami ho. Na pag sila ho'y nandyan na sa tugatog ng tagumpay. Oo. Nakakalimutan na nila yung mga taong kanilang ginamit at tumulong. Hindi naman sila sabi na, ito kasi, sasabihin, wala ka naman pala ikang kwenta, tumulong ka tapos nang babaoy ka. Oo. Isi-imagine ninyo, tumulong kayo kahit mabuti nga kung bayad ka di ba? Mabuti nga sa tuwing trabaho mo sa isang politiko, may per appearance ka. Ay kung wala, kumbaga naniniwala ka lang sa isang panukala, sa isang prinsipyo para sa gobyerno. Tumaya ka, pumusta ka. O, di ba? Tapos, siyempre, saan ka naman babawi? Siyempre, babawi ka. Imposibleng hindi ka babawi. Napaka-imposible yun. Kahit milyonaryo ka, kahit mayaman ka, o kung ano ka, babawi ka sa politikong tinulungan mo. Sa iba't ibang pamamaraan. Di ba? Pwedeng kumuha ka ng project, huwag ka namang gagawa ng isang katarantaduhan na isasangkalan mo yung tinulungan mo. Di ba? Pero karamihan ho dyan, pera-pera lang yan. Alangan namang ordinaryong tao ka. Alangan namang ikaw si sigaritong tao. Natulungan mo, isa ka sa mga nakatulong sa politiko na nangangampanya. Hanggang ganun ka na lang. Kailangan mo ring mabuhay. Karamihan dyan, magninegosyo rin dyan din sa Kapitolyo. Sa malinis na pamamaraan. Kasi sa loob ng Kapitolyo, maraming negosyo dyan. Ay kung kinukupong mo, sa'yo na lahat. Di ba? Naturalmente, aalis sa'yo yung tao, lalo na't kung nakatulong sa'yo. Mabuti kung binayaran mo yan. Volunteer, karamihan dyan, volunteer. Tapos ngayon, babawi yan. Di ba? Babawi yan. Pero dapat sa malinis pamamaraan. Pero anong ginagawa ng iba? O, di ba? O, yun ang sinasabi natin. Yung sinasabi natin. Limot na kayo niyan. Hindi na kayo kilala niyan. Malaki ng ulo niyan. Parang kanyan parang tower ng yung parola. Naiilawan yung malayo, yung puno hindi. Pulso ng... Marami hong ganyan. At may kilala ako niyan. Oh. Nung araw. Oh, halos paiyak-iyak pa yan. Oh. Arigluhin si ganito, kausapin para hindi kami sampahan ng kaso. Di ba? Dahil sasampahan niya ng kaso doon sa isang project. Oh. Ito di ba? Oh, maraming ganyan. Ay, pero nung siya naman nahinga mo ng tulong,
Huyo. pulso ng So may mga ganyang politiko. Hindi naman natin nila lahat. Oo, may mga ganyang politiko. Oo. At talagang kilala ko yun kung sino yun. Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Kaya nga si Kuan ay biglang kumambyo yung kaibigan natin na sinasabing, ito na ika ang pinakang malakas na media man sa akin, pinakang magaling, pinakang malakas after the election. Anong nangyari? O biglang tumalikod dahil sinasabing ng Kuan. Mga ganun bagang kwento. Anyway, Pilipino. Pulso ang tabayaran nyo sa susunod na palatuntunan, Pilipino. Edmond Serra po, Ang Pilipino. sa palatuntunang Pulso ng Pilipino sa MIB4. Palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon, at pinakikinggan ngayon. Kami po ay nananatiling naglilingkod sa Diyos, Pulso ng sa bayan, at sa tao. ng Pilipino.